Mga bossing, eto po ang matinding balita diyan kay Roque. Kung sakali daw po na may lumabas na ipa-aresto ng Supreme Court si Roque, ano po ang magiging hakbang ng palasyo ng Pilipinas o palasyo, mga bossing? Secretary Harry Roque. Oh, Okay. okay. Nakita nyo po ba, doon ako nagmo-monitor din ng Malacanang o baka sa sobrang busy mo, ay hindi ka na nakaka-monitor, Yusek. Ba nakikita nyo si dating Secretary Harry Roque? Oh. Aba nagtandem doon kay Maharlika partner. Oh. Yun yung sumasayaw-sayaw sila no? Mga kababayan. No, biriin mo. Si Maharlika, 2 ang warrant of arrest niyan sa Pilipinas. Ewan ko. Hindi na nag-iisip itong mga ito, no? Yung tipo bang delikadesa na lang sa mamamayang Pilipino, 'di ba? Janiel Nelmida Tablang at Jennifer, at Ron Prince, yung delikadesa na lang na sige, magkakasama tayo dito sa the Netherlands, pero wag tayong magpakita na kasama natin si Harry Roque at si Maharlika, kasi si Maharlika 2 yung warrant to pare sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, Tunying at kay Katunying at kay Puwi Quiñones, mga kababayan. Napakasikat po na yon, na kotoryerho, na magaling pong designer yon, na ginawa ng issue ni Maharlika. Biruin mo may 2 warrant to arrest sa Pilipinas. Tapos makita mo, kasama ng Vice Presidente natin. Yung wanted. Tapos yung isa naman, wanted naman po sa Kongreso. Yung balibang, Herminio, Harry Roque, kasama ka namin pero kumbaga magtago ka na lang. Diba? Kasi alam mo naman, kami official ng Pilipinas. Ako, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, si Robin Padilla, nangunguna, number 1 senator sa Pilipinas. Lintik na yan, mga kababayan. Nahihiya ako pag binabanggit ko na number 1 senator si Robin Padilla. Wala, ganun talaga Yun yung naging resulta ng eleksyon Kapag kasi narinig nung mga natin, mga karating nating bayan, sino yung number 1 senator ninyo? Si Robin Padilla. Si Robin Padilla. Number 1 yun na yun. Ibig sabihin, yung iba doon, wala na. Sabaw na lalo. Di ba? Anyway, tuloy natin to. Kinatantya yung Malacanang, yung presidente. Kung ano nung pinagagawa doon sa dahil. Kasi nagsama na sila doon. Tsaka si Secretary Roque ngayon, kung ano nung pinagsasabi. Dahil kumbaga parang free na siya, hindi siya nagtatago, Yusek. Yan ba'y binibigyan ng atensyon ng Malacanang o dead macology? Manigas kayo. Napansin-pansin po ba yung mga ikinikilos ni Atty. Harry Roque? Baka mapansin siya kung yung mga ikinikilos niya nakakahiya para sa Pilipinas. Nakakahiya po. Unang-una kasi pinapangalandakan niya siya maglo-lawyer. Tapos ngayon po nalaman namin na hindi naman pala siya pinapayagan pumasok kay dating Pangulong Duterte ni Kopman. Pero sa pananaw po ng Pangulo, hindi naman po siya pinapansin. Kahit ano pong gawin niya siguro, maliban lang kung gagawa na talaga siya ng illegal, kaya lang siya po yung nasa ibang bansa. Yun. Pero ang feeling niya daw po, deadma lang. Deadma lang ang Pangulo. Diba? Lalo sila dyan naiinis Yung tipo bang, bahala kayo kung ano sabihin ninyo. Basta ako magtatrabaho lang, tuloy-tuloy. Lalo silang nabubwisit kapag binabaliwala lang nila kasi gusto nila yung atensyon ng Pangulo Di ba? Kaso ang Pangulo, sorry, busy ako sa aking mga gagawin, busy ako sa pagpapaunlad ng Pilipinas at marami akong trabaho bilang presidente. Bahala kayo dyan. Sabi ng Pangulo. Sa totoo po, hindi. ang Pangulo po kasi tutok po talaga. Oo. Para sa projects po, sa mga programa po ng gobyerno. Hindi po, sabi ko nga po, hindi po napipiko ng Pangulo sa ganyan. Basta wag lang po lalabag sa batas. Ayun. Okay, that's good, that's good. Sige. Hindi po ba siya ay considered as isang fugitive? Pero ang feeling po ni Harry Roque, hindi. Kasi nakapag-apply na ako. The mere fact na nag-apply ako, protektado na ako ng ICC. Yan na.
Roque, kung ikaw ay nakikinig, napasubo ka na talaga. Pakinggan mo to. Ano ang reaction? The Netherlands. The Netherlands. Ano po ang reaksyon ng pamahalaan doon? Kasi maraming nagtatatwa. Bakit ando doon yan, rumarampa doon? Uy! Tama ba ang pangalan niya si Doris Bigonya? Kung hindi ako nagkakamali. Ang dami mong sasabihin. Nandun si Roque, palakad-lakad kasama ang vice-presidente. Di ba pugante siya? Hinahanap nga naman siya, pati ng PNP ho. Hindi nga lang talaga batas, kongreso. Pero kalaunan ho, mga kababayan, pag umakyat ho yung kanyang kaso, ay malamang po, Supreme Court na din ang magpapahanap dyan. Ang nakikita ko dito, mga bossing, pag sinabi ng Supreme Court, hagilapin na si Harry Roque, diyan na po siguro makikipagkoordinasyon ang Pilipinas sa Interpol, mga kababayan. At dahil alam nga nila, nandoon sa The Netherlands si Harry Roque, pakinggan niyo po yung susunod. Samantalang wanted Marampa talaga. Model? Sorry, for lack of a better. Oo nga kasi ang daming gagamitin. Palakad-lakad kasama ang vice-presidente. Pero sabi ni Doris Bigonya, rumarampa. At si Doris Bigonya din mga kababayan, yung nagsabi, ilan pa po bang mayor ang mamamatay? Naalala niyo yon sa harap ni dating Pangulong Duterte? Sorry. Pero parang gano'n na, parang pinagtilatatwa lang niya ang mga batas natin. Parang bagkus nagyayabang pa kasi ando doon siya Yun nga po, kasi ngayon po, as we speak, wala po tayong alam kung meron na pong naisampang kaso sa kanya. Merong isinampang kaso sa kanya, 'di ba? Human trafficking nga ho, mga kababayan. At ang nakikita ko doon dahil nga busy sa pagtatago at nagtatago si Harry Roque, mga kababayan, at hindi makauwi ng bansa. So hindi niya naaatinan yung mga preliminary hearing. Na posible na kasi sa mga preliminary hearing po, mga kababayan, pinag-uusap po yung dalawang kampo diyan no? Tinatry. Baka pwedeng maayos to. Napakadaming tambak na kaso. Diba? Dito sa Pilipinas, ayusin nyo na lang yan. Meron. Kaso, hindi naaatinan ni Roque yun. So, posible mga kababayan, na yung human trafficking na yun, umakyat yun. Pag akyat nun, mga boss chipamo, sir, sasabi, dahil hindi sumisipot si Roque at ayaw niyang makipag-ugnayan dito, ipahanap yan. Warrant of arrest. Diba? Since tayo naman, hindi lingid sa ating kaalaman na nando sa The Netherlands, rumarampa daw. Sasabihin, Interpol, makikipag-ugnayan kami sa inyo, pakihuli naman si Roque. Pakikuha si Roque. Diba? Dahil ang Pilipinas tumugon doon sa hiling ng Interpol na aarestuin si dating Pangulong Duterte. Sige, kami naman. Si Roque, babawi kami sa inyo, Pilipinas. Di ba? Sa korte. Kasi yung kaso ng human trafficking ay pending pa po sa DOJ. Ayan, nakapending. Pero kapag yan, umakyat, naku po. Kaya takot na takot din si Roque, mga bossing. Bakit? Takot na takot siyang humarap doon sa Kongreso. Although 10 araw lang siguro ang pinakamatagal niya, mga kababayan, na ilalagi doon sa Kongreso. Baka habang natutulog siya doon sa Kongreso, siya namang akyat nung kanyang kaso ng human trafficking. Ang gagawin na lang doon sa kabeki ni Banat Bay. Kabarkada. Barkada naman sila dyan, no? Di ba, yung mga DDS sila, Banat Bay, mga kabarkada. Shortcut ko lang kaya ang nabanggit ko kabeki. Ano? Malamang, from Congress, dalin na yan doon sa Oblo. Marami pong nakaano doon, topless, no? At marami pong lilinising tubo doon, mga kababayan. So yung order of arrest naman po sa kanya ay in-issue po ito ng House. So hindi po siya legally, hindi po siya matukonsider na fugitive. Kasi pag fugitive po, pugante lang sa Kongreso. Yan. dapat na charge na at tumakbo siya. Okay. So ngayon, tinakbuhan lang naman po niya yung mga supposed to be dokumento na kanyang isusumite sa House of Representatives na mukhang hindi po niya ma-explain kahit siya po yung nagboluntaryong magsabi nito
Yun po yung tinakbuhan niya. Eh, sabi nga po natin, kung kaya naman po niya explain yun, ba't kailangan niyang takbuhan? Correct. No, yun nga yung sinasabi natin. Kung sa akin mangyayari yun, sasabihin ko doon sa mga nag-aantay, extend tayo, 2 oras, papakuha ko lang sa bahay. Ngayon na natin, para hindi na ako babalik sa susunod. Maipakita ko na agad. Di ba? Ganun kapag yung sigurado ka doon sa ipapakita mong dokumento Wala namang political persecution doon sa mga hinihingi sa kanya mga dokumento like SALN, DIR, extrajudicial settlement of estate, patungkol sa ari-arian ng kanyang auntie. Siya naman po yung nagboluntaryo lahat ng information na yon sa Quadcom. So ano po yung sasabihin niya political persecution kung hindi naman siya tinataniman ng ebidensya? Ayan. Lahat naman po ng ebidensyang nakuha Ay, meron akong kilala, marunong at magaling silang magtanim ng ebidensya. At inamin nila yun, ha? Meron akong kilalang ganon. Kayo, may kilala din? sa kanya ay admitted niya. Okay, 2 minutes left. Yusek, so ang Pilipinas ba'y haharangin ang application for asylum ni former Secretary Harry Roque? Sa ngayon, tingin ko hindi. No? Pero kapag yung Supreme Court nga nagsalita na arestuhin at binaba at sinabi na may kaso si Roque, kailangan humarap, doon na yan. Kapag ka po, ang sabi po ng DFA, kapag ka po tayo ay inutusan na mag-komento patungkol sa nasabi kanyang aplikasyon, sasagutin po yun at patutunayan po talagang walang political persecution. At sabi nga natin, siya po ang may obligasyon na ipakita na may well-founded fear of political persecution. So, paano niya mapapatunayan yun on his part kung makikita naman sa records ng Pilipinas, ng gobyerno natin, na hinihingi lang naman sa kanya yung mga dokumento na siya na mismo ang nagsabi. So, walang political persecution doon. At makikita naman po siguro ng gobyerno ng Netherlands na tayo po ay sumusunod lamang sa naaayon sa batas. Tsaka mapapanood ng The Netherlands yan kasi aalamin nila, sino ba tong bakla, sino ba tong sino ba tong nasa harap namin? O, di ba? Sino ba si Harry Roque? Bakit ba humihingi ng asylum sa amin ito? Type lang niyan yung pangalang Harry Roque, lalabas na yung mga hearing ng Kongreso at Senado Okay. So tama ba yon? Anong term ba doon? Haharangin, kukontrahin, i-request na ibalik yan dito sa atin? Or Ano na din yun? Dadamputin, ipapadamput na din. 'Di ba? At ibalik sa Pilipinas. paano bang term niyan? Siguro po, ito po, may pagkakataon po kasi na maaari natin sabing harangin kapag ka may warrant of arrest na na-issue ang korte dito. Kasi at that time, magiging fugitive na siya. Oh. So ganun din. aantayin na may court order. Hanggat merong walang kaso, hindi pa siya magagalaw. Pero yung yung aspeto ng extradition, pwede bang gawin yun? Extradition? No, extradition, po. di extradition. Extradition. Kapag ka po, may warrant of arrest na. Kapag may warrant of arrest na po yung na-issue ng court, ay pwede na rin po tayo makipagtulungan sa Interpol. Di ba? Nakita nyo? Ang palasyo ay makikipagtulungan din para madampot si Roque. Roque, lapit na yan. Konting-konti ka na lang. No? Ang hirap ng kalagayan ng isang Harry Roque. Bakit to? Meron siya pinagmamalaki. Kasi meron na akong aplikasyon na asylum dito sa The Netherlands. Tapos merong kaso. Kumbaga, sige na nga. Okay na. Dahil wala talaga. Ginawa natin lahat ng paghihintay para mag-explain si Harry Roque. Walang sumisipot. Babaan na ng warrant of arrest yan. Ang palasyo, makikipag-ugnayan na sa The Netherlands, makikipag-ugnayan na sa Interpol, pakidampot na ho si Harry Roque. Ay, sabi ni Unified, unidentified mind, mapapasubo na si Roque. At saka, eto naman, si Roque, kung sakaling umuwi, boss, madaming nakatopless doon. Hindi ka na magpapader doon. At magiging busy kayo doon kasi kayo mismo ang maglilinis ng mga tubo doon sa kulungan. Maraming salamat po and God bless po sa ating